Bakit sa ipinagawa? During ng pamumuno ni Fidel V. Ramos, sa pinagawa po itong Tipo Expressway, kasi po dapat dito po gagawin sa may Subic, yung tinatawag natin Apex Summit noong 1996. So pinagawa po niya ito kasi para maging presentable yung daraanan at mapabilis yung travel time ng mga iba't ibang leader ng bansa na dadayo para umatin sa Apex Summit natin. Pero sa kasamaang palad, so hindi naman po dumaan yung mga leaders. Kasi hindi po sila nag-land travel kung hindi sila po ay gumamit po ng aeroplano para makarating po doon sa tinatawag na venue ng Apex Summit. So madadaanan po natin mamaya yung venue ng pinaganapan ng Apex Summit, no? So tawag po doon 18 dapat leaders ng mga delegates na yan. At ang mga karagatan dyan ay nasasabi natin malinis at maayos at kaaya-aya. Sapagkat isa yan sa mga pinapanatili nilang maayos. No, at sabi nga po, kumikita niyo ang lalaki ng mga barko dahil sabi ko nga po sa inyo, ito ay tawag doon naval base ng mga Amerikano noon. So kung tawag doon mga naglalaki ng mga barko, ang pwede natin makita, no, daungan siya at saka tawag doon sabi nga ito po ay dating himpilan ng mga Navy, no, o ng mga base militar na tawag doon nagbabantay sa karagatan. So dito po sa may tawag din sa may Subic Bay, tawag din, pag sinabing salitang Subic, no, saan ba nanggaling yung pangalan ni Subic? Ito po ay hamos salitang Hubek. Na bakit po siya galing sa salitang Hubek? No, when you say Hubek po, no, tawag po doon, ang salitang Hubek po ay nanggaling sa salitang tawag doon yung, ano ba yung sa mga magsasaka? Nag-aararo. Yan, kasi nga po, di ba, ang original settler natin dito o yung mga nakatira dati dito sa may Subic ay mga Aikas. At yun yung kanilang ikinabubuhay dito, no. Doon sila ay, tawag doon nagtatanim at nag-aararo. Yun, yung word na Ubek po, ang sa Tagalog, yun ay pang-araro. Yun, na nag-aararo sila. So, kasi nga, di ba, Amerikano. So, yung kanilang mga bala, yung kanilang bomba, yan mga armas, ay doon nila inilalagay o tinatago sa mga bunkers na yun. So meron tayong tinatawag na tatlong uri ng bunkers na matatagpuan natin. So, pagdating natin sa pagpasok natin sa Ilalim Forest, kapag nakita kayo na parang ang style niya ay waiting shed, no, yun po ay isa sa mga barracks nila, no. Yun po ay isa sa mga uri ng mga bunkers na matatagpuan natin dito. Yun, sa taas naman ng gubat, parang bundok lang siya na maliliit, no, yun po yung tinatawag naman nilang mga barracks ng mga militar. So yung trapezoid at saka yung open bunker, sila po yung mga taguan ng mga armas o kagamitan ng mga Amerikano. No, tawag din yung igloo naman po na type ng bunker, yun naman po yung tinatawag na barracks ng mga pinagtataguan o pinagpapahingahan ng mga Amerikano. Yun po ay nakakalat sa paligid ng tinatawag natin Subic Bay. So ito na po yung tinatawag nila yung fuel tank na sariling pagmamayari po, no, ng Subic. So yan po ay merong kabuang 66 na tangke. No. Yan po ay sarili nilang sabi nga gasoline supplier, no, dito po sa loob ng Subic Bay. So 68 lahat po yan. So yung nakikita po ninyong nakatayo or nandyan sa ibabaw ng lupa, yan po ay 32 pieces na mga tangke. At sa ilalim po niyan, nandun naman po yung tinatawag natin 36. No, nasa ilalim po siya, nakabaon po siya sa ilalim. And then yung bakit po kaya tawag doon, yan po ay connected sa Clark. No, yung mga gasolina na yan, yung mga gasolina na yan. No, yan po ay may sariling pipe sa ilalim na para po yung mga taga-Clark ay hindi na sila pupunta dito sa may Subic para lang magpa-supply ng gasolina. No, meron na siyang connected doon at nagagaling dito yung kanilang gasolina at mas nagiging mabilis yung, sabi nga yung transportasyon o yung pangangailangan nila para masuportahan sila ng mga gasolina. No, tawag po doon, kung makikita po ninyo, may makikita kayong kalbong bundok dito sa kabilang side. No, mamaya pag-akyat natin. So ito po yung tinatawag nilang Subic Bay International Airport.
Yan. So, yan po ngayon ay hindi na siya nag-ooperate, no? Kasi nga po yung pinaka-airport natin ay nasa Clark na. So, ano na lang po ang gumagana dito, runway na lang po nila yan. And yan po ay tatawag na emergency landing. Yan, so for emergency landing. So, yan po ay may detector at tawag doon, kailangan sa mga aeroplano, maingat ang kanilang pag-landing kasi po possible na kapag nagkamali sila ng lalandingan, possible po sa dagat sila bumagsak. Kasi na nakita ko nila, di ba? Yung runway ng Subic Bay International Airport ay nasa gitna ng dagat. Yan. So yung nakita po yung bundok na to sa harap, yan po ay kalbong bundok, no? Yan po ay tinatawag natin Redondo Peninsula. Baka sa tinawag na Redondo Peninsula, during that time, ang pananatili ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, yan po ay nagsilbing annihilation o bomb tester ng mga Amerikano. Kaya po sa nakalbo, kasi isa siyang patay na bundok. So wala nang nabubuhay na kahit anumang uri ng halaman, ng puno, kasi nga siya ay tawag doon, pinagtetestingan ng mga bomba noong panahon ng mga Amerikano. So, kapag meron silang bagong gawang bomba, ganun ititest yun. So, bakit malayo? Para hindi siya nakaka-apekto sa mga naka-stay dito sa loob na tinatawag natin city. So, babalik kayo dyan. Yan. Tapos, tawag po doon, sa next naman po na madadaanan natin. Yan. So, may kita po natin yung tinatawag natin Triboa Bay. So, ano po ba yung Triboa Bay na sinasabi? Yun po yung tinatawag na pinagawa sa 18 leader ng iba't ibang bansa para magre-represent sa tinatawag natin na APEC Summit noong 1996. Nasa pamumuno po yun ng ating dating Pangulong si Fidel B. Ramos. Tulad nga po na sabi ko sa inyo kanina, di ba? Dapat 18 yung darating na leaders pero hindi na nga sila tumuloy dahil nga po hindi sila pumayag na Asian Summit siya na usapin tungkol sa ekonomiya ng Asia pero bakit yung mga Amerikano sa summit usapin. So hindi siya maging exclusive for Asia, no? Tawag doon. Kung makikita po nyo yung Triboa Bay na madadaanan natin, yan po ay dinisign according sa kung saang bansa at kung anong tawag doon leaders yung mag-i-stay sa lugar na yun. Sa bawat tawag yung hotel na yun, mga hotels po yun. Mga hotels po siya. So,